Okay, meron tayo ditong ano mga kamaster, concealed na unit mini VRF. And kung makita nyo yung fuse nya, no, dinugtungan, nakadirect yung wire. Yan, kasi ang malamang ito, nung kinabit to, yung wiring nito nagka-problema, nagka-shortage to. Kaya pumutok yung fuse na yan. Ngayon, ang problema dahil nilagyan pa rin ng ano, nakadirect na yung fuse. Nag-error pa siya ng E9, communication error problem. Yan, so malamang problema to nung kinabit nila tong PQE. So ngayon papalitan natin yung mga kamaster yung board. Okay, so natanggal natin yung luma mga kamaster. Ito yung luma, ito yung bago, pampalit natin. Okay, so tara, let's go, kabit muna natin. Okay mga kamaster, yan, kabit na natin yung bagong board. Yan, makita nyo na yung fuse, wala nang nakadugtong na wire. Yan, pero bago lahat yan mga master, kasi mga ganitong modelo, itong mini VRF na to, kailangan natin ng addressing to. So kung makita nyo to, dito kayo magbibase yan. Yan, yung sticker na yan. Yan, yan yung mga addressing na switching nya. Pakita ko sa inyo yung adapter na kailangan natin. So nakabit na natin to. Ito naman tayo sa adapter, pakita ko sa inyo. Okay, so ito yung mga kamaster, ito yung kailangan natin para mag-addressing tayo dun sa indoor na board. Kasi hindi gagana yun pag hindi natin na-address gamit nito. Mag-i-error ng pag hindi natin ginamitan ito. So itong makita nyo mga kamaster, ito yung nasa gilid ng control dun sa indoor natin. Makikita nyo yan. Okay, so ito yung mga kamaster, yung makikita nyo dun sa gilid ng control, yung sticker na yan. Dito tayo mag-base mga kamaster. And kung makita nyo yan is W1. Tingnan nyo naman to dito, itong isa is W1, ito yung switch 1. Yan, kung makita nyo to, naka-0 siya lahat, diba? So, ito naman siya, nakababa lang siya lahat. So, itong ito, switch 2, yan, switch 2 is W2. Ito is W2. Kung makita nyo yan, 0100, diba? Yan, itong switch 2 naman, dito, iangat natin tong number 2. Yan, iangat natin yan. I-on natin. Yan, so na-on na natin. Tapos dito naman tayo sa isa. Okay, so itong is W3. Yan, naka 001 tapos 0 dito, diba? So dito tayo sa switch 3. So yung pangatlo na 0 is naka 1 siya. So iangat natin to. Yan. Iangat natin yan. So nakaangat na siya. Nakaangat na siya, diba? Kasi yan, makita nyo naman, diba? Yung 001, 1, 2, 3. So yung number 3 dapat naka-on siya. Yan. Ngayon dito naman sa switch 4, yan, is W4, 00 siya lahat. So itong W4 niya dito, nakababa lang siya lahat. Yan. Tapos dito naman tayo sa ANC1. Yan, kung makita nyo mga kamas, ANC1 number 3. So itong ANC1 dito, ilagay natin tong arrow niya sa number 3. Iikutin lang natin to. Yan. So yan, nakalagay siya number 3, diba? Tapos dito tayo sa ANC2. Ilagay natin siya sa C. Yan, ANC2. Ilagay natin sa C yung arrow. Yan, ito, sa kabila mo ipadaanan lang para mas malapit. Yan. Yan. So yung arrow niya nakalagay sa C. Tapos ito namang ANC3. So nakalagay niya 3. So yung ANC3, ilagay naman siya sa 3. Yan, arrow. Yun. So yun, nasit na natin mga kamaster na address na to. So ngayon, ikakabit natin to dun sa indoor unit bago natin i-on yung power supply. Kabit natin to, tara, sa indoor. Yan, dun tayo dun. Perfect. Okay, so andito tayo sa as. Yan, kung makikita nyo ito mga kamaster, may kulay itim. Ito. Yan. Doon natin isaksak to. Itong sakit nya. Yan, saksak natin dito. Okay, so yan, nakabit na natin. So, na-address na rin natin to. So, i-ano natin yung power supply. I-on na natin. Okay, so nabigyan natin ng supply mga kamaster. Kita nyo, milo na yung lead. Okay, so ayos na natin itong addressing adapter nya. Tapos i-press natin itong push button nito. Yan, pakita nyo, naka-BB na siya. Naka-BB na yan master, ibig sabihin
na-address na natin, successful na siya. Yan, tapos punta tayo sa thermostat kung nag-error pa ba siya E9 or U1. Okay, so yan mga master, wala na siyang error. Yan, i-on natin ngayon. Yan, on na siya. Hindi na siya nag-error din ng E9 or U1. Okay, so hintayin natin na under yung indoor unit. Hintayin natin na under. Kasi goods na to eh. Yan, nag-BB na siya. Sabihin goods na. Okay, so mandar yung fan mga kamaster, indoor fan niya. Kung maririnig nyo yung tunog. Wala pala kami ito. Filter. Yan, nakita, umikot na yung blower. So, goods na siya. Mandar na. So, dahil umandar na siya, tanggalin nyo na to. Yan, tanggalin nyo na rito sa kung saan natin kinabit. Ito. Yan, so tanggal na. Goods na siya, goods. Good na, working good. Okay, so yan, umandar na mga master. After namin napalitan ng ng indoor board, tsaka ginamitan natin ito para sa addressing niya. So ang saklap lang na masaklap dito is hindi na natin basta-basta mapaandar pag nagpalit tayo ng indoor board, nawala nito. So kailangan talaga ng service center kasi ang service center lang merong ganito. Yan, ito yun. Hindi kasi kasama sa unit to eh. Ito nga, isa lang meron kami nito. So yun ang nakasaklap nito ngayon. Ito na naman problema. So pag nagpalit tayo ng indoor board mga kamaster na ganitong modelo, itong Atom na to, Atom Mini BRF, Midea, concealed unit, kailangan natin ito para addressing. Okay, so at least na-share ko sa inyo mga kamaster para sa sunod pag nagpalit kayo or may encounter kayong ganito, pag nagpalit kayo ng indoor board, hindi mapaandar, tapos may makikita kayo sa thermostat U1, nagdi-display siya ng U1 dun sa thermostat, kasi ibig sabihin hindi pa na-address natin ito. So kailangan natin to para dun sa service center. Pag nagpalit tayo, kailangan natin service center. So yun lang mga master, sinari ko lang. Thank you for watching. Bababa na ako kasi medyo mainit na rito. Sige, bye bye.